Isang masaya at maunlad na bagong taon ang bati ko po sa inyo, mga kapatid. Amen ba? Batiin nga po natin ang ating mga kapatid sa kabila at sa kanan ng isang magandang umaga at manigong bagong taon. Amen. Sa kahapon na pala, ito ba, ano ko lang sa inyo mga kapatid, i-announce ko lang sa inyo dahil kahapon, yung meeting namin sa Agap, sa ginanap sa Tanyag, ibinalita po sa amin na ang ating mayor, si Ma'am Lani Cayetano, ay talagang ito ay project niya na tayo po ay makapasok sa mga public school. Lahat, obligado na po na tayo ay makapasok sa mga public school. Kaya kung sino po sa inyo mga kapatid ang willing na magpagamit sa Panginoon na tayo po ay humayo, makapasok tayo sa mga public school sa May 19 no? Ay hindi, January 19 ngayon po. Kung sino po ang gustong sumama sa seminar, gaganapin mo sa Tanyag, sama po tayo. Para kung sino man po ang maka-attend ng seminar, kayo po pwede na tayong magturo. Di po ba magandang balita yon? Na ang salita ng Diyos ay makakapasok na sa mga elementary school, ganon, di ba? Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Ngayon po, palibasa po ngayon ay bagong taon. Bagong taon, bagong buhay. Sabi nga na ang ating topic ay isang bagong buhay. Amen ba mga kapatid? Bagong taon ay magbagong buhay upang tayo ay lumigaya. Ano ba yun? Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. O, kita nyo? Talagang kailangan magbagong buhay. O, purihin ka, Panginoon. Ang ating pamagat ng ating pong pagsasalu-saluhan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong the description of the new self. Ibig sabihin, ang bagong pagkatao. Kung paano inilalarawan ang bagong pagkatao. Nung mga nakaraang sermon natin, tinalakay ko po ang mga katangian ng isang lumang pagkatao. Diba? Yung mga luma, wala na yun. Tayo ngayon ay bago na. Dito naman tayo sa description of a new self. Ang bagong pagkatao. Mababasa po natin sa Efeso chapter 4 verse 20 and 24. Sabi po dito, hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Verse 3, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ayan. Efeso chapter 4 verse 20 and 24. Inuobliga na tayo ay magbago na. Kalimutan ang nakaraan. Hallelujah! Sa ating pong panimula, ano po ba ang iba pang mga katawagan natin sa tinatawag na bagong pagkatao? Ano pa po ba ang ibang katawagan? Ito po'y tinawag na isa ka ng bagong nilalang. Isa ka ng bagong tao. Isa ka ng bagong buhay. Isa ng bagong henerasyon. Amen ba? Lahat ay puro bago na. Wala na yung luma. Amen. Nais ko lang talakayin sa mundong ito, dalawang klase ang pagkilala natin, pagkilala ng mundo kay Kristo. Number 1, ang pagkilala sa paraan ng tao, which na hindi ito ang dapat. Kasi may paraan ang tao eh. Pero ang dapat nating tingnan ang paraan ng Diyos. Ano ba yung paraan ng tao sa pagkilala sa kay Jesus? Ibig sabihin, paraan ng tao sa pagkilala kung paano sila makarating sa langit. Ito po ang mga pagkilala natin sa mga paraan ng reliyon.
sa paraan ng nagpapakahirap pa, paraan ng mabubuting gawa. Yan po yung paraan ng tao, na which hindi po yan ang gusto ni Lord na maging paraan natin. Ano pa? Ang pangalawa po, yung pagkilala kay Kristo sa tamang paraan. Ibig sabihin sa pamamaraan ng Diyos. Ngayon, nais ko lang mga kapatid talakayin yung pamamaraan natin ng mga lumang pamamaraan pa natin. Di ba dati, ang ating mga pamamaraan na natutunan natin, yung pamamaraan natin sa reliyon, na para bang ang kaligtasan natin, kung pumasok tayo sa isang reliyon, yun ay kaligtasan. Di ba, aminin man natin hindi, yun ang alam natin. Alam natin, basta ako gumawa ng mabuti, ako ay ligtas. Di ba, yun ang alam natin. Tapos nagpapapago pa, nagpipilitin siya pa. Yun ang ating pagkaalam. Which na iyan pala ay sabi-sabi lamang at walang magandang basihan. Hallelujah! Sa Colossus chapter 2 verse 8, binanggit dito ni Pablo ang dalawang uri ng kaalaman. Ang kaalaman na galing kay Kristo o kaalaman na galing sa mundo o tao. Ang aral ng tao ng mundo ay nasa ating palibot. Ngunit kung iahambing sa karunungan at kaalaman na kay Kristo, ito ay mapanlinlang at walang kabuluhan. Yung pamamaraan ng tao ay walang kabuluhan. Amen ba? Nung tayo ay nasa luma pa nating kinagisnang pananampalataya, akala natin para tayo ay maligtas ay sa pamamagitan ng pag-anib natin sa isang reliyon. Di ba? Akala natin ay basta ako nasa ganito, ako ay ligtas. Ano pa? Sa pamamagitan ng mga pagpapakahirap. O, tulad na naman ngayon, mahal na araw na naman. Siguro marami na naman magagalit sa akin kung birahin ko na naman to ngayon. Pero dapat lang, mga kapatid, habang maaga, tayo po ay mamulat. Tingnan niyo po mahal na araw na naman. Ang tao ang akala magpapakasakit, magpapapako. O, na hindi po yan ang kagustuhan ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay ginawa na ni Lord. It is finished. Tapos na, naganap na. Wala kayong gagawin kundi panampalataya na ako, sabi ni Jesus. At kung ano-ano pa ang ginagawa natin, magpapapako, magpipinitin siya. Kapatid, kahit anong gawin mong pagpapapako, hindi ikaw ang isinugo para iligtas ang tao. Kaya yun ang kaparaanan ng tao, which na mali. Habang maaga matuto tayo mga kapatid. Hallelujah! Ano pa? Akala natin sa mga mabubuti nating gawa. Basta ako nag-aabuloy, ako'y nagkakawang gawa, ako'y nagsisimba, ako'y nagbibigay ng limos, ako'y nagluluhod galing sa pintuan ng altar hanggang simbahan sa harapan ng galing pintuan ng harapan. Ako ay ligtas. Yan ang ating mga mabubuting gawa. Which na hindi po yan ang tama. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo maliligtas sa inyong mabubuting gawa upang ang sino man sa inyo ay hindi magmalaki. Ha? Tingnan nyo po. Kaya ito pong mga pamamaraan na ito, mga kapatid, ay hindi po ito kalugod-lugod sa Panginoon. Hallelujah! Nagpo-prosesyon tayo. Nagpo-prosesyon na nakayapa. Alam ko maraming magagalit sa akin kung maraming makakarinig sa labas. Pero ito ang katotohanan mga kapatid. Habang maaga mamulat tayo, tingnan nyo yung nangyari na naman ngayon sa Nazareno. O, alam ko maraming magagalit sa akin, pero tingnan nyo. O, ngayon, ang Nazareno nasa Quiapo na. Wala nang pumunta. O, tingnan nyo. Pero kahapon, kala mo dagat-dagatang tao yung mga dagat-dagatang apoy ang kapal ng tao. Ang daming may namatay. Pero anong sasabihin pa? Ay, namatay naman ngayon sa pananampalataya. O, which na ito po mga kapatid, habang maaga, mamulat tayo mga kapatid. Tingnan nyo pa. Ano pa ang mga pamamaraan ng tao na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Ngayon, kung sino man ang sumunod sa sinasabi kong ito na galing naman sa Biblia, salamat. Pero kung kayo, matitigas ang ulo at ayaw makinig, bahala sila. Ito po, halimbawa ko sa inyo, ang paputok. Mabuti na nga lang ang mga paputok na ito ay talagang idineklara na ng presidente na talagang bawal. Kung hindi ito ibinawal, anong mangyayari? Baka mas marami ngayon ang namatay. Pero dahil ito ay presidente na mismo ang nagbigay ng babala, dawag na. Tingnan nyo, lesson ngayon ang mga nangyari. Mga kapatid, habang maaga malaman natin ang katotohanan, ang sabi ng iba, kasi sa pag nagpapaputok, napapaalis ang masamang espiritu.
maaalis ang malas namin. Mga kapatid, tandaan po natin, ang masamang espiritu, ang diablo po, ay hindi po yan mapapaalis sa paputok. Ha? Sabi ng Bible, in the name of Jesus, demons will have to flee. Sa pangalan ni Jesus, lalayas ang demonyo. Hallelujah! O tulad yan, kahit na libo-libo ang halaga ng paputok na yan ay nagpapaputok, then aalis daw ang diablo. Tandaan, ano ngayon ang naalis? Naalis ang mata. Naalis ang kamay. Naalis ang buhay. Tama ba yan? Mga kapatid, ako hindi ko po sinasabing perfecto ako dahil ako po'y galing din dyan. Pero habang maaga mga kapatid, na tayo po ay may nakakarinig ng mga mabuting balita, tayo ay mag-isip-isip. Hallelujah! Nagpapakamatay. Ito yung po yung mga gawa natin. Pagkilala sa paraan ng tao, na akala mo'y paraan ng reliyon, paraan ng pagpapakahirap, paraan ng mga mabubuting gawa. Hindi ko naman sinasabi mga kapatid na hindi maganda ang mabuting gawa. Pero ang mabubuti nating gawa ay patunay na lamang na tayo ay may pananampalataya. Manampalataya ka, patunayan mo sa gawa. Pero yung sasabihin natin, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, nagkakamali ka kapatid. Hallelujah! Sapagkat sinabi ng Panginoon ang inyong mga mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa aking harapan. Diba? O, tingnan nyo. Kaya po mga kapatid, habang maaga, nalaman natin ang katotohanan. Kayong mga nakakarinig, huwag kayong magagalit sa akin sapagkat hindi ko salita yan. Salita yan ng Diyos. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Akala natin makakarating tayo sa langit kung susundin natin ang mga tuntunin ito. Yun yung mga lumang katuruan. Aywan ko ba kung saan naggaling yan? Sa ninuno daw natin. O tingnan nyo mga kapatid. Palibasa yan ang ating kinagisnan sa mga ninuno natin, kaya dala-dala natin hanggang ngayon. Kaya ngayon habang maaga mga kapatid, maputol na yan mga pagpapaputok na yan. Maputol na ang mga tradisyon na yan. Kawawa ang ating magiging kaapu-apuhan. Hallelujah! Tayo mamamatay na. Ako kasi sinasabi ko kila Nika, kami malapit ng kunin ng Panginoon. Kaya pag hindi nyo pinakinggan ang mga aral, aywan ko sa inyo. Ang anak ninyo magsasabi sa mga tradisyon na itong hindi naman maayos. O tingnan nyo. Paano kung magpatuloy itong ganito? Halimbawa, nanganak si Nika. Ay, ngaya, punta ngaya ko doon kinasareno. Punta ngaya, biruin mo halos mamatay-matay talaga. Yung punas ng ganon. Paano kung ipinunas yung doon sa may galis? Sige pa. Hallelujah! Gawin ka, Panginoon. Mga kapatid, habang maaga, Diyos ko, maawa tayo. Tayong mga nakakilala na sa katotohanan, sabihin natin ang katotohanan. Hallelujah! Habang maaga, matigil na ito. Kawawa ang ating mga apo. Ang inapu-apuan natin, kawawa mga kapatid. Ito yung mga luma nating mga pamamaraan. Ngayon ito. Dati man sa aking pamilya nangyari man yan eh. Sa amin kasi, iniidolo din namin yung senior sa Nicolas de Tolentino. Ang mother ko, nagpapakandila pa yun Nagpapakandila pa yun pag may nagpo-prosesyon. Pero ngayon, salamat sa Diyos dahil namulat ang aking mother sa edad na 80. Hindi siya naging matigas ang ulo na kung saan ako nasilang, namulat doon ako magtatapos. Hindi niya pinano yun. Sinunod niya ang kanyang natutunan sa Bible. Sa edad na 80. Para sabihin ko sa inyo mga kapatid, sa amin, sa bahay namin, yung kapirasong lote doon na dapat parte ko, hindi ko na pinakialaman. Sabi ni Flor, i-offer sa church. Kaya may church doon kila mama. Sa totoo lang, nagsasabi nga ni mama, Dita, gawin nyo ng extension ito. Tulungan nyo naman kami dito. Kasi nga may mga bata din doon na natuturuan. Si mama lang talaga ang nagpupursige. Dahil ang iba kong kapatid ay mga bulag din sa espiritual. Hindi mauntindihan ang ginagawa ng mother ko. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil sa edad na 80, kung kunin man siya ng Panginoon, siya ay nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Kaya kung natatandaan ninyo, ang ibang mga gamit natin dito, tulad yung drum, binalitan na ng bago, ibinigay na rin natin doon. Gawain din yun ng Panginoon. Binigay natin doon, yung iba natin binigay doon. Dahil kawawa din doon, lalo ang mother ko, matanda na, wala namang income kung hindi nga namin bigyan-bigyan din. Pero, ang ibinibigay namin hindi nasasayang sapagkat ginagamit niya sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Ako man noon ay bulag din. Hindi na lang ako magsasalita kung sino yung mga kasama ko dito na nung magpunta man kami sa Lady of Manawag. Ay, nakipagsiksikan din ako doon sa likod. Nakipagsiksikan din ako para makahipo din doon sa Lady of Manawag. Ngayon pala mga kapatid, hindi pala tama
Sapagkat dapat lang nakatuon ang ating pananaw kay Kristo. Di ba kay Kristo lang tiwala ko? Ang katagumpayan ay Kanya. Usap pa tayo. Ayun mga leading in o banawag, tao rin lang yan eh. Tao lang yan. Tao lang yan. Sasabihin ng iba, kasi replika. Replika nga yati yung Nazareno nga yati, replika. Replika, sinabi nga ng Panginoon eh, worship me in spirit and in truth. Bakit kailangan mo pa ng mga replika? Sa bagay ako, ganyan din ako noon. Kaya nga lang salamat, nagpapasalamat ako dahil namulat tayo. Ngayon kung namulat na tayo, huwag na natin balikan yung luma. Kaya nga may bagong tipan dahil wala na yung luma eh. Kaya nga binago eh. Dahil hindi nga gaanong matatag ang luma. Amen ba? Nakukuha niyo ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ito yung mga pamamaraan ng tao, which na ito pala ay hindi tama. Di ba mga kapatid? Sabi sa Kawikaan chapter 13:12, Kawikaan chapter 13:12, there's a way that seems right to a man, but in the end is destruction. Mayroong daan ang alam ng tao ay tama, pero ang dulo pala ay kapahamakan. Di ba ganyan tayo? Akala natin tama ang ating ginagawa, pero yung pala, ang dulo pala ay destruction, kapahamakan. Amen ba? Kaya pagpasalamat tayo dahil tayo'y namulat. Amen ba mga kapatid? Mayroong daan ang alam ng tao ay tama, pero ang dulo pala nito ay kapahamakan. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, ang sabi po, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kita niyo po? Walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi tayo maliligtas sa ating mga mabubuting gawa, kahit na tayo magpursige. Pero ang mabuting maggawa ay mahalaga rin. Patunay na lamang na tayo ay may pananampalataya. Mauna ang pananampalataya, patunayan mo sa gawa ng may pag-ibig. Sa ganun, ligtas ka. Amen ba? Wala na yung mga kung ano-ano. Magprosesyon kitang nakayapak na tinan mo, kahit daw sila nagkatinik, okay lang daw. Tinan yung papagamot pa ngayon, takamahal-mahal ngayon ng gamot. Talaga naghahanap talaga ng mga problema. Simple lang ang buhay ng tao, mga kapatid. Simple lang ang gusto ni Lord. Ang ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ibigin natin ang kapwa. Tapos, period. Hallelujah. Ano ngayon ang pagkilala sa paraan ng Diyos? Ito ang tama. Ito ang tama. Pinadala ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak na sa mundo upang maging tagapagligtas natin. Yun ang tama. Ibinigay niya. Hinalay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa mga tao. Sa Roma chapter 5 verse 9 and 11, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Kristo, tinanggap ng tao ang, ano ba yung mga tinanggap natin? Ang pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Ang pagbabalik loob niya sa Diyos, ng tao sa Diyos, naging kaibigan tayo ng Diyos, at kaligtasan mula sa kasalanan. Iyan yun, ang ibinigay. Wala ka nang gagawin. Manalig ka, manampalataya ka, tapos huwag ka nang kung ano-anong ek-ek mo dyan na ginagawa. Wala kang magagawa dyan. Hallelujah! Mga kapatid, huwag po kayong magagalit sa akin. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Sapagkat ang sabi na Biblia, kung alam nyo ang katotohanan at ang katotohanan na hindi nyo sinabi sa inyong mga mahal sa buhay, pag iyan ay namatay, pananagutan ninyo sa akin. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Philippians chapter 1 verse 6, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanyang buhay, naranasan ng mga Kristiyano ang pagbabago. Nung tanggapin natin si Kristo, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu, nakaranas tayo ng pagbabago dahil sa kagagawa ng banal na Espiritu. Amen ba? Hindi ito sa kagagawa natin. Di ba mayroon tayong, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Dahil ikaw ay nasa lumang buhay. Kailangan mo ang gawain ng Holy Spirit para mabago ang iyong buhay. Amen ba? Tandaan po natin mga kapatid, nang mamatay ang ating Panginoong Hesus, nung mamatay siya sa krus, at nabuhay na muli, tayong mga nakipag-isa sa Kanya ay pinalaya na tayo sa mga alituntunin ng sanlibutan ito. Yun na nga, ano yung alituntunin? Yan na nga, yung yun. Ito po, basahin ko yung mga alituntunin. Dito tayo pinalaya. Inako niya na lahat. Wala na kayong gagawin, ang kayo'y panaligan na lamang ang aking ginawa. Sabi po dito, bago dumating si Kristo, tayo'y alipin ng paniniwala at kaugalian ng mundong ito. Diba? Bago natin nakilala si Kristo, tayo'y alipin ng mga ganito. O, mahal na araw.
huwag anyang maligo. Ha? Huwag anyang magwalis kung may patay. O di, tingnan nyo, anong nangyari niyo, di magdudumi. Wala na yan mga kapatid, ako ganyan din ako noon. Ang kaya, pag may patay anya, galing ka niya sa isang patay, huwag ka niya munang umuwi dito sa bahay. Ang tanong ko naman, paano naman pala yung bahay na una ko naman na dinaanan? O di kawawa mo pala. O di ba? At ay ko hindi dito sa bahay ko. Ayan yung mga alituntunin natin, ha? Dati nung hindi pa natin kilala si Kristo, ayan ang ating mga alituntunin. Tayo yung mga alipin ng likas na tuntunin ng sanlibutang ito. Ano ba yung likas na tuntunin ng sanlibutang ito? Ito po. Mga ritual. Mga ritual na ating ginagawa. Mga tradisyon at mga kaugalian ng tao. Pagsamba sa estatwa at ng lahat ng reliyosong mga kautusan at mga tuntunin. Mga tuntunin na gawa ng tao. At lahat ng pagtatangka ng taong maging banal sa sarili niyang pagsisikap. Ito yung mga alituntunin ng sanlibutan. Nung tayo tumanggap kay Kristo, tayo ay pinalaya na sa ganitong mga alituntunin. Amen ba mga kapatid? Kaya napakasarap. Simpleng-simple lang ang manampalataya eh. O kasi noon puro, huwag kang gaganito. Huwag kang papatay. Huwag kang, maraming wag. Wag, puro wag. Luwis na hindi masunod ng tao yan. Kaya nga nagkaroon ng bagong tipan eh. Dahil hindi talaga masunod ng tao. Naawa ang Panginoon, hindi talaga masunod ng tao. Hallelujah! Kolosas, sabi dito, wala nang bisa sa atin ang mga katuroang ito. Pinawalang bisa niya na ito. Pinawalang bisa na ito ng Panginoon. Tapos na, it is finished. Ginawa ko na ang maligtas ang tao. Colossus chapter 2 verse 20, namatay na kayong kasama ni Kristo. Kung gayon ligtas na tayo sa ating dating Panginoon. Sino ba yung dating nating Panginoon? Si Satanas. Kasi nung wala pa tayo kay Kristo, tayo'y nasa under ng ating ng diablo eh. Di ba? Kaya ang ginagawa natin puro hindi maganda. Malaya na tayo mula sa sanlibutan sa kaharian ni Satanas. Malaya na tayo sa likas na tuntunin ng sanlibutan ito. Hindi tayo dapat napasakop sa mga lituntuning ito. Dapat itigil na ng mga tao ang pagtitiwala nila sa mga lumang kautusan ng reliyon at mga seremonya bilang paraan patungo sa langit. Itigil na! Hallelujah! Sa mga Kristiyano, hindi ang mga tuntunin ang mahalaga. Sino? Si Kristo mismo ang mahalaga. Amen ba? Si Kristo mismo. Palakpakan natin ang Panginoon. John 14:6, bakit ko nasasabi, ate? Bakit mo naman sinasabi, ate, na yan ang mahalaga? Ito nga. Tayo may batayan tayo eh. Sila ang batayan nila haka-haka. Walang katotohanan. Tayo may batayan, may otoridad tayo sa Biblia. Amen ba? Ang otoridad natin ang Biblia. Ito, John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men for which we are saved. Diba? Kaya nung isang araw, nung ako'y nandoon sa likod ng bahay, mayroong grupo ng mga, sa tingin ko yun mga, hindi ko na sasabihin ang sikta, pero alam nyo na yun, marami sila. Katok ng katok, tao po, tao po, tao po. Ano po yun? Kasi ito itong babasahin. Ito, kunin nyo ito ano po yun? Maliligtas kayo at saka, yung malalapit kayo sa Diyos. Bakit ano po ba yun? Kasi po para sabihin ko po sa inyo, kung sa paglapit po sa Diyos, malapit na po talaga kami sa Diyos. Ano po yun? Ito sabi ko, saan po kayong, anong sikta po? Ay, anya ganito. Ay, sabi ko po, pasensya na po. Hindi po tayo magkakapanag po. Kasi kayo po walang Trinity. Kami po, sa amin pong aral, kami po ay may Trinity. God is and God the Holy Spirit. Wala sila, God the Father sila. Kasi sabi ko, pasensya na po, hindi po tayo magkakapatag po. Diba? Eh, sabi naman ng Bible kung may dumating sa inyong ibang aral sa natutunan nyo sa Biblia ito, pakasumpain sila. Huwag nyo nang tanggapin. Diba? Kaya hindi ko na tinanggap. Hallelujah! Sabi dito, Gawa 4:12. Kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit walang ibang pangalan ay binigay. There is no other name under heaven which given to men. Hallelujah! Kay Hesus Kristo lamang. Kung wala ka kay Jesus, wala ka sa tamang daan. Kung wala ka kay Jesus, wala ka sa katotohanan. Kung wala ka kay Jesus, wala kang buhay. O saan tayo? Di kay Jesus! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Panahon
panahon na mga kapatid upang tayo ay matuto. Imulat natin ang mga mata sa katotohanan. Huwag tayong palilinlang. Yan nga ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, alamin niyo ang katotohanan upang kayo ay mapalaya. You will know the truth and the truth will set you free. Mapapalaya tayo sa katotohanan. Masakit man, pero ito ang katotohanan, tanggapin natin. Dahil ito ang paraan ng Diyos. Bakit ba mas mautak ka pa sa Diyos? Tao ka lang na nilalang. Hallelujah! Ngayon dito po tayo. Yan po yung paninalakay natin ang dalawang pagkakilala kay Kristo sa mundong ito. Pagkakilala ng tao which na hindi dapat at dapat ang pagkakilala ng Diyos. Darating po tayo sa ano ba ang larawan ng bagong pagkatao? Ano ba ang larawan ng bagong pagkatao? Ibig sabihin yung description. Kung paano ipinaliliwanag ang mga bagong tao. Taas nga ang kamay ng mga bagong tao dito. Amen. Ako'y naniniwala dahil tayo bagong tao. Sapagkat kung hindi kayo bago, wala kayo dito. Amen ba? Ito po. Number 1. Buhay niya ay nakasintro kay Kristo. Christ-centered. Diba? Tayo ngayon ay nakay Kristo na. Oh. Sa Pahayag chapter 22 verse 9, sinasamba natin si Jesus dahil siya ay Diyos. Diba? Philippians 2:9-11, pinararangalan natin si Jesus dahil siya ay Panginoon. Sa Colossus chapter 1 verse 16, itinataas natin si Jesus dahil siya ay lumalang ng lahat. Matthew chapter 10 verse 24 and 25. Wala na yan dyan, mga kapatid, kasi ang haba din eh. Matthew chapter 10 verse 24 and 25. Sinusunod natin si Jesus dahil siya ang pinuno. Sa Galatia 4:11 and 12, pinaglilingkuran natin si Jesus dahil siya ay tagapagligtas. Diba? Dito na, nakasintro na tayo. Bakit tayo naririto? Upang siya ay ating parangalan. Christ-centered na tayo. Sa lumang buhay natin, ang pinakakaabalahan natin ay puro sa mga bagay sa mundong ito. Di ba? Yung sa lumang buhay natin, kung wala pa tayong pagkakilala kay Kristo, gawin natin ang araw-gabi sa paghanap buhay. Puro hanap buhay ang ating pinagtutuunan ng pansin para tayo mabuhay. Hindi naman masama yon. Pero wag nga lang daw sa puntong ubusin natin ang ating buhay sa pagpapakahirap at wala na tayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, doon sa mayaman, sa nag-ani ng marami, marami na akong inani. Marami na akong inani, gigibain ko ang kamalig na ito at ako'y maglalagay ng malaking kamalig. At dito ko na iimbakin, ako'y wala nang gagawin, kumain, matulog sapagkat ako'y napakayaman. Ano sabi ng Panginoon? Hangal, ngayong gabi, kukunin ko ang iyong buhay. Amen ba? Yan ba gusto natin? Hindi masama ang maghanap buhay basta sa puntong siya'y atin ang kalilimutan. Hallelujah! Ang buhay natin noon, pasyal doon, pasyal dito. Beer house doon, beer house dito. Sayaw doon, sayaw dito. Chicks doon, chicks dito. Hallelujah! Kantahan doon, kantahan dito sa videoke. Di ba? Yan yung mga lumang buhay. Yun ang realidad eh. Oh, akala nyo, hindi ko alam yan. Inuubos natin ang panahon natin sa panonood ng TV. Iniidolo natin ang mga artista. Tingnan nyo, pag ibinalitang, darating ngaya si Marian Rivera ngaya nasa Mologi siya. Dagsahan doon ng tao, kahit ikamamatay nila sa stampede. Ako ginawa ko rin yan noon. Anong year yun? 2000 Parang 2009 eh. Yung si Marian at saka si Dingdong. Punta man kami doon, punong-puno kami ng sasakyan. Nakipagsiksikan sila Rizal. Ako hindi ako nakipagsiksikan. Ito. Nandun daw si Marian Rivera. Ganyan ang buhay natin. Para bang akala mo makapangyarihan ang taong ating iniidolo. Ang sabi ng Panginoon, sumpain ang nagtitiwala sa kapwa-tao. Kita nyo? Ano ba ang mayroon sila na wala tayo? Ako lang, kaya ko rin kumanta. Hindi. Hindi ako nagmamalaki mga kapatid Binibiro ko lang kayo Pero hindi tayo nagbibiroan dito Sinasabi ko lang ang realidad. O tinan nyo pagdating sa mga tinan mo na lang yung namatay na. Sino ba yung namatay na? Rock? Si Michael Jackson. Halos mamatay-matay ang tao dun sa paghanga nila. Umpisa pa lang ng kanta. Tingnan nyo yung mga kapatid. Hangang-hanga tayo kay Michael Jackson. Hangang-hanga tayo sa mga artista. Yan yung lumang buhay natin. Amen ba? Ngayon wala na. If anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away, and the new things has become new. Hey, hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sa
Salamat, Ama, sa mga katotohanan aming natanggap. Mamatay-matay sila. Sabi dito, kailangan lang nating parangalan. Ang kailangan lang natin bigyan ng parangal at tunay na pasasalamat at pagsamba. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat pag sinasamba natin ang ating Panginoong Hesus at the same time pinupuri natin ang ating Ama. Pag sinamba natin si Jesus, sinasamba na rin natin ang Ama. Sabi dito, ang nagpaparangal sa anak ay nagpaparangal sa Ama. Hallelujah! Sumpain ang nagtitiwala sa kapwa-tao. Mayroon naman dyan, yung mga, ngayon darating niya si Bilihin. Darating niya ang mga lingkod ng Diyos sa lunitaan niya sa Cunita Astrudo. Ginawa ko rin yan, si Brad Sunny, kasama ko yan sa lunita. Doon din kami kibilihin. Eh ngayon na napag-isip-isip ko na natuto na rin ako sa katotohanan. Ano bang ibibigay kay Bilihin na hindi ibibigay sa atin? Ha? Sabi ng Panginoon, kung tayo'y anak niya, bibigyan din niya tayo ng kapangyarihan. Bibigyan din niya tayo ng kaluwalhatian. Kaya ngayon, anong magagawa ni Bilihin na pray na hindi rin natin kayang i-pray? Di ba anak din tayo ng Diyos? Ang Diyos wala yang kinikilingan, walang itinatangi. Kung ano ang mayroong kila Bilihin, mayroong din tayo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Yan yung larawan ng mga bagong pagkatao. Dati luma. Dati hinahangaan ang mga tao, artista. Ngayon, Christ-centered. Hallelujah! Ano pa? Ang kanyang buhay ay gumagalaw sa damdamin ni Jesus. Gumagalaw ang buhay natin sa damdamin ni Jesus. Pinapakain niya ang mga nagugutom. Ito yung damdamin ni Jesus. Dinadamta niya ang mga nakahubad. Dinadalaw niya ang mga nakabilanggo. Dinadalaw niya ang mga may sakit. Pinapangaral niya ang kaligtasan at kalayaan sa lahat ng tao. Di ba sa ministeryo ni Jesus nung siya sa ibabaw ng mundo, siya ba'y naupo lang? Di ba naglibot siya sa bayan-bayan, nangaral, nagpagaling? Nagpakita ng mga himala. Pero hindi pa rin pinaniwalaan ng mga tao. Yan ang ginawa. Ngayon tayo naman ng mga anak niya, ang damdamin natin ay umiikot na rin sa ganyan. Sino ba dito ang manid na wala ng ganyang na dinadalaw ang may sakit? Yung nasa kulungan ay pupuntahan? Nagbibigay din ng tulong sa wala? Paghubad, dinarangtan? Tapos nga ang mga kamay ng ginagawa yan. Mukhang hindi ginagawa Mukhang hindi ginagawa ninyo? O iwan na nagtataas ng kamay Taas ang kamay na may gumagawa ng ganyan. Amen. Sabi dito, sa lumang buhay natin, hindi pa natin alam ang mga bagay na ito. Diba? Sapagkat tayo ay bulag pa sa espiritu. Bulag pa tayo. Wala pa tayong pagkaunawa sa mga bagay patungkol sa Diyos. Noon, ginagawa din natin yan. Kaya wala tayong pakialam sa ating kapaligiran. Kung mayroon mang nagugutom, kung mayroon mang nakabilanggo, kung mayroon mang napapahamak. Wala tayong pakialam. Ang alam lang natin ang ating sarili. Yan yung lumang buhay natin, makasarili. Kaya yun nga ang ating kasalanan na ayaw ni Lord na tayo ay makasarili. Pero sa ngayon, bilang tayo ay mga bagong tao na, ay nakatanggap na ng bagong buhay, tayo ay nagkaroon na ng pagpapahalaga sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Diba? Nakukuha na natin magmalasakit sa ating kapwa. Pag may nadaanan tayong parang nakikilimos, nagbibigay tayo. Pag nakita natin may naghahalongkat na basura, nagbibigay tayo dahil naaawa tayo, dahil nandoon na yung awa sa ating puso. Sapagkat ibinuhos na ng Lord ang awa niya sa atin din. Kaya ibubuhos din natin sa ating kapwa. Amen ba mga kapatid? Marunong na tayong tumulong sa mga nangangailangan. Nakukuha na natin dumalaw sa mga nasa bilangguan at mga may sakit. Nakukuha na natin mag-share sa ating kapwa ng salita ng Diyos. Diba? Diba nakakadalaw na tayo sa may sakit, nakakapunta na tayo sa bilangguan. Nabuksan na ang ating kaisipan. Kaya nalaman na natin ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Tunay nga mga kapatid, sabi ng Panginoon na tayo ay isa ng ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ngayon kung hindi ka nakikita sa pagiging bagong nilalang, ay baka pegi ka. Hindi ka nakipag-isa ng tapatan kay Kristo. Amen ba mga kapatid? Wala na ang luma, ang lahat ay pawang bago na. Kaya salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng bagong buhay. Amen. Naalala ko nung mga panahon na yun na bago kami na i-commission dito, noong 2003. Nalibot din namin
Yung pala, ngayon ko lang nalaman na talagang may plano talaga ang Diyos sa atin. Bago kasi dumating ang mga panahon na yon, narating din namin ang Pateros Jail. Narating namin ang Nagpayong Jail. Narating namin ang Correctional. Narating namin ang rehab. Nagtulong doon si Pastor sa rehab. Di ba kung sa lumang buhay namin, hindi namin pwedeng gawin yon sapagkat nakakatakot magturo ka sa rehab. Mayroon nga kami kasama doon, nagpe-pre-inihian. Kasi wala sa wisyo ang mga yun eh. Mabuti na lamang dahil ang natapatan namin kwarto ay yung palabas na. Yung mga naka-arano sila, kapuruti, pag ganyan palang mga palabas na yun. Yun, sa lumang buhay natin, hindi natin magagawa ang ganun. Ano magtsatsaga ka doon sa rehab na puro mga ang isip? Kung hindi lang talaga yung pala paghahanda, inihahanda pala kami ng Panginoon dahil yung pala ay magbubukas dito ng gawain. Amen ba mga kapatid? Kung baga sa isang trabaho ay naging UGT. Nag-UGT kami sa mga ganun. Kaya nagturo doon si Pastor. Kung bakit narating namin ang krami. Nakilala namin si General Laurelia. Na bagamat siya general, ang patutuon niya nung araw marami siyang pinatay. Pero nung makilala niya ang Panginoon, ang laki ng pagbabago ni General Laurelia. Kung iba-ibang general, bakit luluhod sa altar na nakataas ang kamay? Tanda talaga na siya talaga ay binago ng Panginoon. Narating namin yan. Iyan pala may plano ang Diyos na magkakaroon ng gawain dito. At inihahanda kami at inihahanda rin kayo. Para kayo ay makasama din at makatulong sa gawain ng Panginoon dito. Amen ba, mga kapatid? Lahat tayo ay tinawag na lingkod ng Diyos. Huwag mong sabihin ko, kunti lang kasi tiyang alam ko te. Pag may nalalaman ka ng isang verse, i-ano mo na? Sabihin mo na. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon walang pinipili yan. Sabi nga niya na pinili niya ang mangmang para hiyain niya ang marurunong. Kasi ang marurunong, kaya hindi niya na pinili dahil sobra na ang dunong. Baka isdabin lang ang Panginoon sa salita niya. Pero tayo, na tayo mahihina, na wala tayong inaasahan kundi ang kapangyarihan ng Diyos, tayo ay nagre-respond sa panawagan ng Diyos. Amen ba? Kaya mapalad tayo mga kapatid sa oras na ito. Hallelujah, maglalagay pala siya ng gawain. At kayo ang magiging kaagapay sa gawain na ito. Amen. Di ba kayo natutuwa? Na maging lingkod din kayo ng Diyos. Huwag mong sabihin na, wala naman kasi ako ting alam te. Ano ba naman yan? 10 taon na tayo, wala pang alam. Kailangan po tayong mag-share mga kapatid, kahit kunti lang ang ating nalalaman. Kahit na lang sa ating mga mahal sa buhay. Upang sila man ay makaranas din ng kaligtasan. Amen ba? Ano pa ang katangian? Kanina, nakasintro sa Panginoon. Tapos ang damdamin ni Jesus, damdamin na natin. Tinatanggihan natin ang ating sariling karangalan. Di ba si Pablo, tinanggihan niya? Ang mahalaga sa kanya si Kristo na lang, hindi na yung lahat ng mga bagay tinalikuran niya na si Kristo na ang mahalaga. Tinanggihan niya ang sariling karapatan upang si Kristo ay makilala, si Kristo ay maitaas. Sa mga taong binago ng Diyos, hindi na mahalaga sa kanila ang sariling karapatan o karangalan. Ang mahalaga sa atin ng mga taong binago ng Diyos ay ang maipakilala natin si Jesus sa lahat ng tao. At siya ay ating maitaas at maparangalan at tayo ay mababa. Amen ba? Yun ang ating si Jesus na ang ating itinataas. Number 2, ano ang larawan ng bagong pagkatao? Kanina, Christ-centered. Number 2, ang buhay niya ay nakabatay sa katotohanan. Napakinggan na nila ang aral ni Kristo. Ang ating buhay ay nakabase sa katotohanan. Kaya yun ang sinasabi ko kanina na huwag kayong magagalit kung ibulgar ko naman ang katotohanan. Dahil yun talaga ang katotohanan. Napakinggan na nila ang aral ni Kristo. Ano-ano ito? Na iisa lang ang Diyos na nakilala sa 3 persona. Ito ang katotohanan. Na si Jesus ang daan, hindi yung God the Father ang daan. Sabi nga ng Ama, walang makararating sa akin maliban kayo dadaan kay Kristo. Ngayon kung dumirikta tayo kay sa Ama, sabi ng Ama, hindi ko kayo kilala. Hindi kayo dumaan sa aking anak. Katotohanan din yan. Ang Diyos ang lumalang ng lahat. Diba? Katotohanan yan. Na ang tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Yun ang katotohanan. Na ang kaligtasan ay nakay Kristo lamang. Diba? Wala na kung kay Senyor ganito, Di Tolentino, San Bautista, San Vicente, San Lorenzo Ruiz. Wala. Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Yan po ang tatandaan natin mga kapatid. Na may magandang plano ang Diyos sa mundo. Na ang lahat ng tao ay makilala ang katotohanan. At makasama niya sa kanyang piling pagdating ng panahon. Yan ang gusto ng Diyos. Napakaganda ng plano niya sa umpisa. Nabigyan tayo ng magandang buhay. Pero dahil nga lang sa kasalanan, kung kaya nasira. Pero gusto niyang ibalik.
Kaya siya gumawa ng paraan. Ha? Yun na nga, ang paraan. Pero gusto nating ibigay ang ating paraan. Hindi kasalanan ng ulo ng tao. Amen! May paraan na nga ang Diyos. Gusto pang paraan ng tao. Hallelujah! Tapos na tayo dyan. Dito tayo sa nakabagay sa katotohanan. Letter B, natutuhan nila ang katotohanan tungkol kay Kristo. Na si Kristo ay mahabagin. Siya ay mapagpakumbaba. Siya ay may magandang loob. Siya ay mapagpigil. Siya ay mapagpahinood. Siya ay mapagmahal. Lahat na handaan ng katangian na kay Kristo. Amen. Kaya nga sinasabi na kay Kristo ay sapat na. Kay Kristo lang tiwala ko at ang tagumpay ko ay kay Kristo. Amen. Ano pa ang larawan ng bagong pagkatao? Roman number 3, hinubad niya na ang dating pagkatao. Hinubad na. Inalis na. Wala na. Colossians chapter 3 verse 5. Ang sabi, kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman. Ano ba yung mga pitang makalaman? Ano ba yung mga dapat na mawala na sa ating lumang pagkatao? Hindi ko sinasabing kayo to ha, pero posibleng mayroon tayo dito sa mga katangian na ito. Pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, pagsisinungaling at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kasakiman. Ang kasakiman, hindi rin niya gusto ng Panginoon. Bakit? Bakit hindi niya gusto ang kasakiman? Sapagkat ang ibig sabihin ng kasakiman ay mas pinahalagan natin ang mga bagay, ang isang bagay kaysa Diyos. Siyempre, pag sakim tayo, halimbawa, salapi. Sakim tayo. Ay, mas yun ang dinudiyos natin. Ang salapi. Kaya sinasabing ang kasakiman ay hindi gusto ng Panginoon yan. At saka isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan yan. Sapagkat ang iniidolo natin ang ating salapi. Ang ating pamilya, kung yun na talaga ang Diyos-Diyosan natin, yun ang ating sinasamba. Ayun ang Panginoon yan. Sa Colossians chapter 3 verse 8, galit, puot, sama ng loob, panunungayaw, matigas na puso, matigas na ulo, pagsuway sa kalooban ng Diyos, malaswang pananalita. Ito yung dati nating mga pagkatao. Amen ba? Ito yung mga dati natin ng mga pagkatao. Pero anong sabi? Dapat maalis na. Hinubad na niya ang dating pagkatao. Dapat mawala na. Ang sabi na, ang lahat ng ito ay itakwil na natin. Sinabi sa Colossians chapter 4 verse 22. Itakwil na. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Colossians chapter 3 verse 5. Patayin na natin ang anumang bagay na may kaugnayan sa makalupa nating pagkatao. Patayin na. Papatay pa pala tayo. Hindi, ibig sabihin ng patayin, alisin na. Sabi dito, nagsisimula ang ating kasalanan sa ating mga puso, sa ating masamang kalikasan. Kung ganoon, ang pinakamahalaga sa lahat na patayin natin ang ating masamang kalikasan. Kasama na ang pita at paghahangad nito na makikita natin sa Galatia chapter 5 verse 24. Patayin na, ibig sabihin, alisin na ang mga pitang makalaman. Colossians chapter 4 verse 22. Hugarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Marcos chapter 9 verse 43, sinabi ni Jesus, kung ang kamay mo ang magbubulit sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Kung ang mata mo, dukitin mo. Sasabihin niya, huwag nating i-apply literal to mga kapatid. Baka tayo maputulan ng kamay, hindi po yan. Ang ibig sabihin dito ay ito. Huwag nating sabihin na pag nakasala daw niya, puputulin ko niyang kutsilyo. Ay, dukitin daw niya. Pero hindi po yan mga kapatid ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin dito ito. Supilin ang bawat bahagi ng ating katawan na nagdadala sa atin sa kasalanan. Ba? Kung ang mata mo, di ba ka nang tumingin doon sa magandang chicks? Para hindi ka magkasala. Kung ang mata mo ang kasalanan, huwag ka nang pumunta sa department store na maraming cellphone at laptop na baka pwede mong wala ka namang pira, kunin ko na lang to. Yun ang ibig sabihin, supilin. Kaya ako hindi na nagpupunta sa mall eh. Dito na lang. Hallelujah! Iwanan na ang dating pamumuhay. Iniwanan na at tinalikuran na. Hallelujah! Iniwanan na at hindi na binalik-balikan sapagkat ito'y masama. Iniwanan na at kinalimutan na. Sa ngayon ba kayo dyan? Kinalimutan na ba? Amen! Bakit? Bakit kailangan hubarin ang dating pagkatao? Bakit kailangan natin hubarin? Sapagkat ito ay marumi. Sapagkat ito ay masama. Sapagkat ito ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos.
dahil hindi nakalulugod sa Diyos. Amen ba? Kaya kailangan ba rin? Hallelujah! Roma number 4. Ano ang larawan ng bagong pagkatao? Isinuot na ang bagong pagkatao. Yan, suot-suot na natin. Ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos. Nahahayag sa matuwid na pamumuhay. Nahahayag sa banal na pamumuhay. Namumuhay ayon sa katotohanan. Yan. Sabi nga niya na namumuhay sa katotohanan. Sabi nga, may kasabihan tayo, huwag ipagbadya sa lagay na kikilala. Amen? Kahit sabihin kung hindi nga ako mayaman pero nakikita naman sa kalagayan mo. Huwag ipagbadya sa lagay na kikilala. Kahit sabihin, sabi dito, kahit hindi ka magsalita, sa kilos mo lang at yung mga gawa, alam ng tao kung ikaw ay bagong tao na. Amen ba? Ay naku, dati si Roslyn natutong hits, ngayon hindi na. Amen! Dati niya nasa chismisan, ngayon hindi na. Si Jesus na ang ichinichismis. Amen ba, mga kapatid? Nawala na yung luma. Bago na. Amen. Huwag ipagbadya sa kilos na kikilala. Nakikita ng mga tao kung tayo may pagbabago, mga kapatid. Kaya ngayon ang sabing hubarin na. Iwanan na. Kung ano nang ikinalulugod ng Diyos, yun ang ating gawin. Amen. Bilang mga bagong tao na tayo, ang sabi dito sa Efeso chapter 4 verse 25. Efeso 4:25. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan. At ang lahat ay magsalita ng katotohanan. Verse 26. Kung magalit man tayo, iwasan nating magkasala. Agad nating pawiin sa kalooban ng ating galit. Huwag nating bigyan ng puwang ang dyablo. Amen. Yan, lumakad na sa katotohanan. Verse 28. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Pero alam ko walang magnanakaw dito. Pinagpapayuhan lang tayo. Kasi alam mo naman ang tao makakalimutin Pinaalalahanan lang tayo ng Diyos na huwag tayong makalimut. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw. Huwag tayong gumamit ng masasamang pananalita. Dapat ang ating mga salita ay punong-puno ng pag-asa upang mapakinabangan ng mga nakaririnig. Amen. May pag-asa. Huwag yung, ay, wala ka na talagang pag-asa, sister. Ang ganyan na lang ka na lang, sister. Kung di pa sister, magpakamutay ka na. Yan talaga ang kailangan puno-puno ng pag-asa. Sister, may pag-asa ka. Si Jesus ang tagumpay. Hindi ka pababayaan ni Lord kasama mo araw-araw. Ang mahalaga, tumawag ka lang. Ayan, ang mga pananalita. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Verse 30. Huwag nating dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Napipighati ang banal na Espiritu kung tayo ay gumagawa ng mali. Hindi siya nalulugod. Iiwan niya tayo sapagkat ang banal na Espiritu, ayaw yan tumira sa may maruming puso. Yan ay banal. Kung kaya gusto niyang tirahan ang puso natin ng mga banal din. Amen ba? Sabi dito, alisin na ninyo ang inyong galit, puot, sama ng loob. Huwag na kayong manlalait, mambubulyaw, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Kaya mo, mambubulyaw. Kaya si mga parabulyaw dyan, magbawas-bawas kayo ng pagbubulyaw. Huwag mambubulyaw! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Bakit ka naman? Tapos hindi ka. Huwag na kayong manlalait, mambubulyaw, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Verse 32. Sa halip tayo ay maging mabait at maawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan, magpatawaran. Talaga palang kailangan talaga magbahalan. Efeso chapter 4 verse 24. Ang sabi, pagkatapos na mahubad ang dating makasalanang pagkatao, patapos mahubad, kumbaga sa damit, yung lumang damit, yung hindi ka pa naliligo, kubarin. Dapat tayong magbihis ng bagong pagkatao. Magbihis ng bagong damit. Hallelujah! At ano ba yung bagong damit? Ibig sabihin, isuot natin ang mga isip, nasa at kilos ng ating bagong pagkatao espiritual na nasa ilalim ng kapamahalaan ng Espiritu Santo. Isuot natin, ang ibig sabihin pala ng hubarin na natin ang dating damit na luma. Ibig sabihin, hubarin natin ang dating pagkatao at isuot na natin ang bago. Magbago na kayo ng isip at diwa.
Kung ikaw nagiinom, alisin mo na yan. Ha? Kung ikaw parating nasa barkada, wag na. Magturong ka na lang sa pamilya mo. Alam naman baga natin ang tamang gawa, mga kapatid, di ba? Amen. Purihin ka, Panginoon. Sabi dito na matapos mahubad. Efeso 4:24, ang sabi, pagkatapos na mahubad ang dating makasalanang pagkatao, dapat tayong magbihis ng bagong pagkatao. Ibig sabihin nito ay isuot natin ang mga isip nasa at kilos ng ating bagong pagkataong espiritual nasa ilalim ng papapatnubay ng Espiritu Santo. Kailangan tayong patnubayan ng Espiritu Santo. Sapagkat kung hindi tayo papatnubayan ng Espiritu Santo, anong espiritu ang gusto niyong magpatnubay sa inyo? Espiritu ng Diablo. No, amen. Hallelujah. Pasakop tayo sa pamamahala ng Espiritu Santo. Tandaan po natin na lahat tayong mananampalataya kay Jesus at naipanganak na muli ay mayroon ng bagong pagkatao. Mayroon na. Lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo ay binigyan na ng bagong pagkatao. Isa ng bagong nilalang. At ngayon, bilang bagong nilalang, kailangang mamuhay tayong mga bagong tao. Mga bagong taong nilalang ayon sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, kumilos na tayo ng maayos. Kung ikaw anak ng Diyos, ano ba ang kilos ng anak ng Diyos? Ha? At ang suot. Ang anak ba ng Diyos nagsusuot ng maiksi na hanggang napuwit na? No, amen. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Dapat, kung ikaw anak ng hari, kumilos kang anak ng hari. Anak ka ng hari, nakikipagbabagang ka. Ba, kawawa naman yung ama mo na sinisira mo ang pangalan. Di ba? Huwag nating siraan ang pangalan ng Diyos. Sinasabing Kristiyano tayo. Eh, hindi naman matuwid ang ating gawa. O sino ang sinisira natin? Ang pangalan ng ating ama. Amen. Colossians chapter 3 verse 1. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit, na kinaruroonan ni Kristo na naupo sa kanan ng Diyos. Verse 2. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Namatay na tayo, ibig sabihin namatay na ang ating lumang pagkatao. Nung tayo'y mabautismuhan sa tubig, tanda yun na tayo ay isa ng Kristiyano. Nailubog na ang ating lumang pagkatao at tayo nung umahon, isa na tayong bagong nilalang. Yan ang simbolo sa bautismo. Verse 4. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Yan. Ang bait talaga ni Lord. Biruin mo, pag nahayag siya, mahayag din tayo. Amen ba? Bibigyan din niya tayo ng kaluwalhatian, hindi talaga siya maramot. Si Kristo ang ating buhay. Siya ang bukal ng ating buhay. Siya ang layon at hangad, ang katuparan at pagpapala ng ating buhay. Ang buhay natin ay nasa Kanya, ang buhay niya ay nasa atin. Amen ba? Kung gayon, ituon natin ang ating puso sa Kanya. Ituon natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang ating Panginoon, ang ating tirahan sa walang hanggan. Yan, siya ang ating makakapiling doon sa walang hanggan. Ang ating mana at gantimpala ay sa langit lahat. Doon sa langit ang gantimpala, hindi dito. Kaya kung gumawa tayo dito ng mabuti, huwag nating antayin ang gantimpala dito. Sapagkat ang gantimpala ay nakalaan sa langit. Amen ba? Ay ang hirap naman sa iba. Maglilingkod at puro pagpapala lang ang gusto. Hindi na nga ako pupunta dyan sa church na yan. Wala naman ako natatanggap na grocery. Puro pagpapala. Tandaan natin mga kapatid, hindi yan ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos nang tayo'y makakilala at tayo'y iniligtas. Kaya tayo iniligtas upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Kasama yan sa ika-4 na layunin ng Diyos na siya ay ating paglingkuran. Eh ngayon, kung gusto lang natin, puro nga tanggap ng tanggap, grocery, o kung ano, kung wala tatampo kay pastor, wala naman ibinigay. Ay, huwag ganun mga kapatid. Kaya tandaan natin na matagal na tayong pinagpala ni Lord. Diba? Kaya dapat na tayong magpasalamat. Siya ang ating buhay, siya ang ating kasama doon. Kaya dapat ang ating mga puso at ang ating isipan ay dapat nakatuon sa mga bagay na nasa langit. Sapagkat ang bagay na nasa lupa ay may katapusan. Langit at lupa ay mapaparang. Ang ating mga gawa, lahat-lahat ay mapaparang. Ang mananatili lamang ang Diyos.
ang kanyang salita. Siya ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Bakit natin itutuon ang ating buhay sa may hangganan? Doon na sa walang hanggan. Hallelujah! Dito sa mundong ito, tayo ay nasa isang digmaan. May paglalaban. Sa isang pagtingin ay nasa dalawang daigdig tayo. Ang daigdig na espiritual o ang kaharian ng Diyos. At ang daigdig na physical o ang kaharian ni Satanas. Yan, nandiyon tayo. Sa lugar ng ating physical na katawan, tayo ay bahagi pa rin ng mundong physical. Ngunit ang mahalaga sa daigdig na espiritual, tayo'y buhay kay Kristo. Amen ba? Yun ang mahalaga. Although nandito tayo sa mundong itong magulo, tayo ay may kapayapaan sapagkat kasama natin ang si Kristo sa ating buhay. Amen ba? Tayo'y mga bagong nilalang, yun ang mahalaga. Magkagulo man kayo, bahala kayo. Basta kami bagong nilalang. Ganun. Pero dapat din natin silang isasama sa panalangin para sila din ay maging bagong nilalang din. Amen ba? Tayo ay mga mamamayan sa kaharian ng Diyos, naging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos. Member na tayo ng pamilya ng Diyos. May karapatan na tayong tumawag ng Abba Father. Kung hindi ka anak, wala kang karapatan tumawag ng Ama. Amen. Ngayon, kung tayo nga ay mga mamamayan sa kaharian ng Diyos at mga miyembro ng kanyang pamilya, kumilos tayong parang mga mamamayan at mga anak niya. Kailangan makita sa atin ang liwanag ni Kristo. Amen ba? Kaya ba natin yun mga kapatid, ipakita ang liwanag ni Kristo sa ating buhay? Kaya ba? Amen. Si Satanas ay laging gustong tuksuin at ibuyo ang katawan natin sa masama. Ngunit hindi tayo dapat padaig sa kanya. Kailangan nating labanan siya. Sabi sa Santiago 4:7, labanan nyo ang diablo at ito ay lalayo. Kailangan pala tayong mag-resist. Labanan. Hallelujah. Sabi dito, pasakop tayo sa Diyos. Tayo yung mga anak ng Diyos at dapat ipakita ng mga anak ng Diyos ang kalikasan ng kanyang Ama. Na makikita natin sa 1 Pedro chapter 1 verse 15 and 16. Pag dumating sa atin ang mga tukso, dapat natin tandaan kung sino tayo. Tayo yung mga anak ng dakilang hari, ang hari ng mga hari. Okay ba ba? Mga 10 minutes na lang. Pag naisuot na natin ang bagong damit, bagong gawi at bagong kaisipan, magiging isa ang ating kaayusan. Magiging kaanyo natin si Kristo. Pagkat sa kanya ang mga bagong damit na ating isusuot, yung katwiran ni Lord atin ang naisuot. Dahil dito ay magkakaisa na tayo, magkakaisa na tulad ng isang pamilya. Yan, magkakaisa na tayo tulad ng isang pamilya. Wala na ang mataas, wala na ang mababa. Wala na ang may pinag-aralan, wala na ang mamang. Wala na ang maganda, wala na ang pangit. Wala na ang matanda, wala na ang bata. Lahat tayo ay isa kay Kristo. Amen ba? Amen. Hallelujah. Tulad dito, alam ko dito tayo nagkakaisa. Walang may pinag-aralan, walang mamang, iisa kay Kristo. Amen. Kung ating pagmasdan ng ating iglesia, tayo kaya may pagkakaiba? Di ba wala ano? Kaya purihin ang Diyos. Maganda ang ating samahan. Salamat sa Diyos dahil dito sa iglesia natin ay wala ng pagkabahagi. Amen ba, mga kapatid? Bilang mga bagong tao, kailangan makita sa atin ang mga bunga ng banal na Espiritu. Kailangan makita ang bunga, the fruit of the Holy Spirit. 9 yun. Kagalakan, kapayapaan, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili. Pag-ibig. Number 1, pag-ibig. Mahalaga ang mga bagong katangian na ito, lalo na sa ating iglesia. Sa pananatili ng pagkakaisa ng ating iglesia, kailangan ang fruits of the Holy Spirit. Yung mga pag-ibig. Bakit kailangan ng mga Kristiyanong magsuot ng mga katangian ito? Bakit kailangan tayo magsuot? Sapagkat hinirang tayo ng Diyos na kanyang banal at minamahal na bayan. Efeso 1:4, tayo hinirang niya bago pa nilalang ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. Biruin mo, wala pa pala ang sanlibutan, tayo ay hinirang na. Alam na ni Lord kung sino ang tatanggap sa kanya. Itong taon na ito tatanggap si Sister Leonor. Biruin mo, alam pa, hindi pa isinisilang. Wala pang di pa anong sanlibutan, tayo ay kanya nang pinili. Amen. Kailangan sa ating iglesia ay maghari ang pag-ibig. Sapagkat saan man may pag-ibig, naroon din ang kapayapaan. Kung nakukulang ng kapayapaan sa iglesia, malamang nakulang ito sa pag-ibig. Amen ba mga kapatid? Bilang tayo ay mga spiritual na tao, kailangan natin ang spiritual na pagkain. Patuloy tayong kumain ng spiritual na pagkain. Huwag nating isipin tayo nakatayo na, baka tayo ay mabuwal. Kailangan patuloy pa rin tayong kumain ng spiritual.
Ano ba yung pagkain ng spiritual? Ang kanyang mga salita. Patuloy tayong mag-aral, patuloy magbasa, patuloy mag-pray. Diba? Yun. Sa ating pagsamba, dapat din tayong mag-awitan ng mga salmo. Sa ating pagsamba, kailangan sa mga anak ng Diyos ay mamutawi ang mga pagpupuri. Hallelujah! Ako, ganyan ako eh. Si pastor, ayaw ko naririnig. Sige ang awit ko pag kami pupunta ng palengke. Sige ang awit ko. Kasi parang, ayun ko, siguro lumalabas lang eh. Sabi dito, kailangan may lumabas na mga hymnos, salmo sa ating mga labi. Bilang mga taong bago na, kailangan lagi tayo nag-aalay ng pasasalamat sa ating Diyos. Mag-aalay ng pasasalamat. Colossians chapter 3 verse 17. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng ating gagawin pala in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, banggitin natin ang Jesus sapagkat maraming Panginoon. Ang diablo, Panginoon din. Ha? Kailangan, Panginoong Jesus, in everything give thanks to the Lord. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay pinalaya na sa kapahamakan, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, tayo ay hinagaw sa pagkaalipin, sa kasamaan at binigyan tayo ng bagong buhay. Yan, dapat nating pasalamatan. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko po, tayo po ay pa-end na, dahil 10:30 na, kaya niraratsada ko na. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, dapat itong 2015, ang lahat ng ating mga plano pinapangarap sa buhay, dapat kasama si Lord. Hallelujah! Bakit ate? Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na marunong, Diyos na alam ang lahat ng bagay. He is all-knowing God. He is powerful God. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, bakit po sinabi, mga kapatid, na kailangan ang ating mga plano ay kailangan nating sabihin sa Kanya. Sapagkat sinabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, plans to prosper you and not to harm you, and give you hope for the future. Amen! Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Tanging siya lamang. Hallelujah! Siya lamang. Kaya sa Kanya natin iasa ang ating buhay. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all the ways acknowledge Him and He will direct your path straight. Sa Kanya daw natin sangguniin ang lahat ng bagay sapagkat ibibigay ng Diyos, kasama natin sa plano ang Diyos. Lahat ng ating gagawin, punta ako ng Amerika, kung luluobin ni Lord. Uwi ako sa Bicol, kung luluobin ni Lord. Magsiswimming kami sa Marks, kung luluobin ni Lord. Hallelujah! Gusto niyo ba yan? Amen! Woo! Praise the Lord! Ayan, pagsasabuhay, malapit na! Pagsasabuhay! Nandito na tayo sa wakas, pagsasabuhay natin. Kalooban ng Diyos na maranasan ng Kristiyano ang bagong pagkatao at buhay. Yan, kalooban yan, maranasan natin. Ano ang gagawin? Ituon ang inyong buhay kay Kristo. Christ Center, ipailalim ang inyong buhay sa otoridad ng Biblia. Yung otoridad ng Biblia, binigyan tayo ng authority. Huwag yung haka-haka. Sabi-sabi, tradition, ritual. Number 3, iwasan ang dating pamumuhay. Number 4, isuot lagi ang bagong buhay at pagkatao. Amen. Palapakan natin muli. Hallelujah. Diyan po magtatapos ang ating mensahe sa umagang ito mga kapatid. Naway nakapulutan nyo ng aral ang mga salita ng Diyos na naihasik sa kalagitnaan. Ayan, awitin natin ang kay Kristo lang tiwala ko. Kay Kristo lang tiwala ko. O, purihin ka Panginoon. Everybody sing.
Sa iyo lamang kami, Lord, umasa. Sa iyo ka lamang kami, Panginoon, nagsitiwala. In Jesus' name we pray. Amen! Purihin ka, Panginoon.